Chapter 3. Oras ng pagtulog. Lalagyan sana ng una ni Esperanza ang pagitan nila. Ngunit nagkusa na si Manny. Dito na lamang ako matutulog sa sahig. Malaki naman ang kama, sasakit ang likod mo riyan. Okay lang yun. Bukas naman ay aalis na ako. At saka mas mabuti na yung komportable ka. Sa palagay ko ilang gabi ka na rin hindi na pagkakatutulog dahil sa kakaisip mo sa problema mo. Bahagyang humiti si Esperanza. Salamat. Ani at binuksan ang antigong kabinet at naglabas ng comforter para ipansapin ang binata sa sahig. Kalaladlad lamang ni Esperanza ng comforter. Ganon din ang dalawang una nang makarinig sila ng pagkatok mula sa pintuan. Esperanza? Tawag ng kanyang ina. Agad na nagkatinginan ang dalawa at mabilis sa hinablot ni Manny ang nakakalat sa sahig at itinaas sa kama sa kanahiga roon. Mabilis ring nakatabi sa kanya ang dalaga saka sinagot ang ina. Bukas po yan, mama. Pinihit na rin ni Juanita ang pintuan at napangiti nang makitang magkatabi sila sa kama. Napaupo ito sa kilid ng kama habang nakasandal naman ang dalawa sa headboard. Iho, gusto ko sanang dagdagan mo ang iyong pasensya sa papa niyo. Nag-iisang anak na babae lamang namin si Esperanza at mahal namin. Alam ko nasaktan lamang ang pride niya ngunit sinisiguro kong matatanggap din niya ang lahat sa tamang panahon. Wala na ho kayong dapat na ipag-alala. Ani Manny. Ngumiti naman si Juanita. Ako man ay nabigla ngunit kapag nakikita ko masaya ang anak ko at maayos ang kalagayan niya, wala na kayong dapat na ipag-alala sa akin. Ang importante, lagi kayong nagmamahalan. Nagkatinginan ng dalawa. Nang pisili ni Manny ang kamay niya sa balikat ang dalaga ay ngumitin na rin nito. Napakaganda siguro na magiging apo ko. Pareho maganda ang anyo ninyo. Napalunok lamang ang dalawa sa sinabing iyon ni Juanita. Siya nga pala, hindi naman sa nakikialam. Kumusta ang hanap buhay mo, iho? Ang ibig kong sabihin, kung mahirap ngayon ang hanap buhay sa Maynila, maaari ka namang magtrabaho rito kung nais mo. Bahagyang humiti si Manny at arok ng kalooban niya ng pagmamagandang loob. Hindi panlalait ang ibig ipahiwatig ng ina ni Esperanza. Maraming salamat na lang ho, pero maayos naman ang aking kita kahit papaano. Bukas nga ho, kailangan ko lumabas para maharap ko ang mga kliyente ko. Madalas kayong magkakalayo na Esperanza kung ganun? Kung ako masusunod, gusto ko naririto siya habang nagdadalang tao para may umalalay sa kanya kapag wala ka. Kaya nga ho kami nagtungo rito para may umalalay sa kanya. Kaya lang, yun ho talaga kasi ang nakagawian kong trabaho eh. Sana maunawaan ho ninyo. Napilitang tumango si Juanita. Sige, magpahinga na kayo. Alam ko namang pagod pa kayo sa biyahe ninyo kanina. Aniya sa kalimapit sa anak at hinagkan ito. Hinagkan din ito si Manny bago tuli ang lumabas ng silid. Nakahingi sila ng maluwag nang makalabas si Juanita. Hindi na muna bumaba ng kama si Manny at hindi maiwasang magkatinginan sila ni Esperanza. Agad naman silang nag-iwasan ng tingin. I'm sorry Esperanza, but I really need to go. Wala kang dapat ipag-aalala, Manny. Ako nga itong nakakaabala sa iyo eh. Pero paano ka nga ba pag alis ko? Ako na ang bahala ron. Later on, ipagtatapat ko rin sa kanila ang lahat. Hindi lamang siguro ngayon. Mabait naman ang mama. Siguro hihingi na lamang ako ng tulong sa kanya. Sino nga pala ang pupuntahan mo sa Bicol? My wife. Pagtatapat niya. Napalunok ang dalaga ngunit hindi na siya nag-usisa pa. Sana hindi niya igagagalit ang pagkakaantala ng dating mo. Of course not. Simpleng tugon ni Manny. Maya-maya ay kumilos sa rin ito para matulog sa baba. Good night. Anya sa dalaga bago siya tuluyang nahiga. Good night. Nakangiti naman niyang tugon. He was too good and too honest but it hurts her. Nakapikit ang mga mata ni Manny, ngunit nanatili na magising ang diwa niya.
Hindi rin niya mapaniwalaan kung ano ang mga naging desisyon niya at nagawa rin niya ang bagay na ito. Maaaring nung una ay sanhi lamang ng matinding awa at pagkabagabag ng kalooban niya kung ano man ang kahinatnan ni Esperanza. Ngunit ngayong nakasama niya nito ng mga ilang oras at napagmasa ng husto ang anyo nito, hindi niya maunawaan ang kakaibang damdaming umusbong sa puso niya. "No, not again," he said to himself. Hindi nga ba't kaya siya bumiyahe dahil nais na niyang makipag-divorce kay Danica? Nakasalukuyang nasa Bicol. Hindi siya nakararamdam ng kataksilan sa legal wife niya dahil kapwa nila alam kung ano talaga sila sa isa't isa. Ngunit may isa pang babae na hindi niya dapat liwalain at nalilito siyang bigla. Samantala, nakatagilid sa opposite direction ng binata sa Esperanza. Lihim siyang umiiyak dahil kahit malaking bagay ang ginawa ni Manny sa kanya, di pa rin niya maiwasan ang alalahanin ng bukas. Bakit nga ba parang pinaglalaroan siya ng tadhana? Kaninang magkaroon siya ng pagkakataon na mapagmasdan ng husto ang anyo ni Manny? Nahiling niyang sana, totoong asawa na lamang niya ito. Pero kahit pa siguro binata to, hindi pa naman nasisira ang ulo nito para totohanin ang drama nila. At ang lalo niya pinagtataka, bakit parang bigla na lamang nawaglit ang bitterness niya towards Felix. Kinabukasan, halata ang eyebag sa mga mata ni Esperanza. Napansin iyon ng mga kamag-anak niya ngunit walang ni isa man ang pumuna sa kanya. Pagkatapos ng almusal, lumabas na kagad ng bahay si Don Pedro upang tunguhin ang niyugan. Eksaktong maisa sa ayos si Manny ang mga kagamitan niya at mapagpapaalam kay Esperanza. Hindi na rin niya inabutan si Don Pedro, kaya kinailangan niyang hanapin ito sa kalawakan ng asyenda. Kahit nag-aalangan at nangangamba sa maaring na namang sasabihin ni Don Pedro, itinatak na ni Manny sa isipan niya na obligasyon niya ang pakitunguhan ito at igalang dahil sa pangako niya kay Esperanza. Napilitan siyang gamitin ng isang kabayo dahil napakalawak ng lupain at hindi niya sigurado kung nasa ng pakay. May 10 minuto na rin sigurong tumatakbo ang kabayo nang mapansin niya ang palutong ng mga tao. Kaagad namang napalingon ng mga taga-asyenda sa kanya. Maging si Don Pedro na nasa kalagitnaan ng pagsasalita sa pulong. "Sino ho siya, Don Pedro?" Ang pinakamatandang tauhan na naglilingkod sa kanya. Tamang-tama alaman na nakababa na ng kabayo si Manny at bahagyang yumuko sa kanila. Bagamat mabigat sa kalooban, lumabas ang tinig kay Don Pedro. "Manugang ko." Nag-aalang ang ngumiti si Manny. "Paumanhin po, Papa." Muling nilingon ni Don Pedro ang mga tauhan. "Sandali lamang," anya at tumakbang palayo sa mga iyon. Sumunod naman si Manny. "Anong kailangan mo?" Matigis sa sabi niya. "Magpapaalam lamang ho ako." "Aalis ka? Iiwanan mo ang anak ko?" Batid ni Manny ang pagiging sarkastiko sa tinig ng kausap. "Kailangan ko hong maghanap buhay para sa magiging anak namin." "Hanap buhay?" Anito at nagpatango-tango. "Kailan ang balik mo? Sa 1 buwan? Tuwing 3 buwan? O pagkatapos ng mga anak ni Esperanza?" Napalinok si Manny. Ano nga ba ang sasabihin niya? Huminga siya ng malalim. "Hindi ko pa ho, Jack." Matalim na sulyap ang kaagad na pinukol sa kanya ni Don Pedro. "Tandaan mo ito, lalaki. Nag-iisang anak na babae ko lamang sa Esperanza. At hindi mo alam kung gaano kasakit ang nararamdaman ko sa nangyaring ito. Pero pikit mata kitang tatanggapin dahil sa kanya. Pero itong tandaan mo, hindi ko papayagang gawin mong miserable ang buhay niya. Kahit kailan hindi ako naakit na makabagong pamumuhay sa Kamaynilaan. Pero oras na nangyari iyon, tutuntunin kita kahit saan ka man magtungo." Pinagpawisan ng malapot si Manny sa narinig. Paano ba niya ipaliliwanag na nagmamagandang loob lamang siya? Ngunit hindi pa halos naiisip ni Manny ang tamang sasabihin ay bigla na lamang rumag-asa ang isang kabayo. "Don Pedro, sa Esmeralda ho." Anang isa niyang tauhan.
Kapag napalingon sina Don Pedro at si Manny. Ano nangyari sa anak ko? Anong una? Bigla na lamang kung hinimatay. Ha? Bakit hindi pa isinugod sa ospital? Wala pa ho ang driver ninyo. Pagkarinig niyon ay nilingon ni Don Pedro si Manny at pinalis sa kabayo ang tauhan at siyang pumalit. Kaagad din namang napasunod si Manny na ganun na din lamang ang pag-aalala. Hindi pa rin nahihimasmasan si Esperanza nang magkasunod na pumasok ang dalawa sa silid nito. Kaagad na binuhat ni Don Pedro ang anak. Susugod din sana si Manny para kunin ang dalaga ngunit tinabig ni Don Pedro ang kamay niya. Hindi din siya nagpumilit pa at sumunod na lamang habang dinadala ito sa sasakyan. Naipasok na sa loob sa Esperanza nang sigawan ni Don Pedro si Manny. Ano pang hinihintay mo? Hindi ka ba marunong magmaneho? Pakaramdam ni Manny. Pero siyang asawa na malapit na mga anak sa pagkataranta. Ngunit kaagad din naman niyang hiningi ang susi ng sasakyan na inabot naman ni Juanita. 5 minuto pa lamang yata ang tinatakbo ng sasakyan na unti-unting magkamalay si Esperanza. Kaagad siyang nagtaka nang makita ang paligid. Bigla ka na lamang nawala ng malay. Ani Juanita. Saan tayo pupunta? Sa doktor. Si Don Pedro ang sumagot. Huwag na po papa, dala lamang ito ng pagbubuntis ko. Masalong dapat na magpatingin ka. Hindi na niya kinontra ang ama ngunit nang mapansin kung sino ang nagmamaneho ng sasakyan, kaagad din naman siya nag-alala. Bakit naririto ka pa? Nabalo na ng husto ang lakad mo. It's alright. Maikling tugon ni Manny. Ano ba naman ang mas mahalaga? Luluwas nga yung asawa mo para sa trabaho ngunit para kanino ba yung pinagtatrabaho niya? Papa, please. Huminga ng malalim si Don Pedro. Bahala na nga kayo kung anong gusto ninyo. Tumuloy din sila sa isang ospital ngunit nang tanongin si Esperanza kung anong pangalan niya, hindi na niya matandaan kung anong apelyido na nga ba ang ginamit ni Manny. Esperanza. Nang mapatingin si Esperanza kay Manny, kaagad naman itong nabasa ang laman ng isipan nito. Mrs. Esperanza Fontana. Agad niyang sabat siya nagtanong. Bahagyang ngumiti lamang si Esperanza sa ginawa ni Manny. Tanging si Senyora Estelita na agad din namang sumunod sa kanila ang nakarinig niyon. Maliban sa naglilista, at kahit matanda na siya ay matalas pa rin ang memorya niya. Hindi siya maaaring magkamali. Santos ang apelyidong pinakilala ni Manny sa kanila. Ngunit hindi na lamang siya kumibo. Binigyan lamang ng tamang bitamina sa Esperanza at pinayuhang huwag masyadong magpapagod. Pagkatapos noon, sabay-sabay na rin silang bumalik sa asyenda. Hindi na rin nagsalita pa si Don Pedro matapos iyon. Nasa silid na silang dalawa ni Esperanza nang kausapin niya si Manny. Salamat nga pala. I'm okay now. Sige, tumuloy ka na. Masyado ka nang naaabala. Bahagyang humiti si Manny at ginagapang palad niya. Di niya maunawaan kung anong damdamin ang dulot ng paglapat ng mga palad nila. Ngunit wala siyang balak tabigin ang kamay ni Manny. Baka mag-isip pa ito na nilalagyan niya ng mali siya ang ginagawa nito. It's alright. I made up my mind. I can stay for a few more days. Ani at ngumiti. Ngunit nahihiya din naman si Esperanza sa abalang nagagawa niya kay Manny. No, kahit sa 1 linggo ka pa umalis, isa lamang din naman ang patutunguhan ng lahat. Aalis ka pa rin. Sige na Manny, wala ka na naman dapat na ipag-alala. I'm okay now. Natural lamang daw ang nangyari kanina. Isa pa, dahil marahil yun ang hindi ko pagkatulog ng mga nakaraang gabi. Babawi na lamang ako. I said I'm not leaving now unless manghihinayang ka sa nakukonsumo kong pagkain dito. Bahagya natawa sa Esperanza. What are you saying? Of course not. That's it. Tumawa ka ng masaya rin yung baby mo. Salamat Manny. Nag-aalala lang ako para sa iyo. Kung anong sasabihin ng misis mo dahil sa pagkakaabala mo. I said don't worry about her. Maintindihan niya. He assured her and she just simply nodded. Iniwan muna niya sa Esperanza sa silid upang makapagpahinga.
Samantala'y nakaiinip din naman kung tutungangan na lamang siya roon. At ano na lamang sasabihin ng pamilya ng dalaga. Nagpalit na lamang ng damit si Manny at nagpa siyang lumabas ng bahay. Nakasalubong naman niya ang abuela ni Esperanza. Iho, salamat at hindi ka naaalis. Ani Senyora Estelita na makita ang suot niya. Saka na lamang ho kapag medyo maganda ang pakiramdam ni Esperanza. Hinila siya ng matanda sa braso habang patungo sila sa halamanan. Nakaugalian na ng matanda ang magdilig ng halaman niya tuwing umaga at hapon. Na makita ni Manny na kinuha ng matanda ang hose ay nagpresenta siya na tumulong. Sige, sa iyo tong hose at akin naman tong pang spray para sa orchids ko. Huwag mo lamang lulunurin ang mga halaman ko ha. Ngumiti si Manny. Oho. Habang nakatutok ang atensyon ni Manny sa pagdidilig. Hindi naman niya napapansin na paminsan-minsan ay sinusulyapan siya ng matanda. Magaan ang loob sa kanya ni Senyora Estelita. Bukod pa sa totoo namang gwapo si Manny. Saan nga pala kayo nagkakilala ng aking apo, iho? Oh? Natigil ang sagot ni Manny. Hindi nga pala nila napag-usapan ni Esperanza ang tungkol sa bagay na iyon dahil nga hindi naman siya dapat na magtagal doon. Ngumiti ang matanda. Masyado mo namang sineseryoso ang pagdidilig. Ang sabi ko, paano nga pala kayo nagkakilala ng aking apo? Mabilis sa pinagana ni Manny ang isipan dahil kung matatagalan pa siya sa pagsagot, baka maghinala na ang matanda. Dahil ho sa trabaho. Minsan kasi naisipan din niya na mag-ahente ng lupa. Tumango-tango ang matanda. Medyo nakahinga si Manny nang makita ang reaksyon ng kausap. Napakaganda ng aking apo kaya madali kang mahalina sa kanya, tama ba ako? Oh, senyora, napakaganda. Agad na pagsang-ayon niya. Ngumiti ang matanda. Napakahirap ba kayong akong tawaging lola? Asawa mo na si Esperanza kaya dapat masanay ka na iho. Hindi na rin naman iba ang tingin ko sa iyo at aaminin kong magaan ang loob ko sa iyo. Huwag mo lamang sanang sasaktan ng aking apo. Mahal na mahal ko siya. Ngumiti rin si Manny. Pasensya na ho, medyo naninibago lang lola. Ayan, mas magiging komportable tayo sa isa't isa. Alam mo ba noong hindi pa naninirahan sa Maynila sa Esperanza? Napakaraming gustong lumigaw sa kanya. Pero dahil sadyang masungit ang aking anak na si Pedro sa mga kabinataan, nawalang lahat ng kumpiyansa ng mga kalalakihan. Pero sa kaso mo, wala na magagawa ang aking anak. Bagay na bagay kayo ng aking apo iho. Ngumiti na lamang si Manny at napalunok. Di niya alam kung anong dapat niyang isagot sa bagay na iyon. Ngunit isang sulok ng isipan niya ang nangangarap na sana. Hindi na lamang isang palabas ang lahat. Ilang sandali pa ay nakatapos din sa pagdidilig ang dalawa. Batid ni Senyora Estelita pagkainip sa kilos ni Manny. Mas mainam kung maglilibot ka sa paligid ng asyenda. Maraming kabayo na magagamit yan. Kung nais mo naman para makagaanan ka ng loob ni Pedro, pag-aralan mo ang mga trabaho rito. Sanay si Pedro sa buhay asyenda. Mas mabuti na nga ho siguro ang ganun. Sige po, maiwan ko muna kayo. O sige iho. Ani Senyora Estelita at bahagyang kinabayan si Manny. Habang sinusundan ito ng tanaw palayo.